Ang dalawa sa mga sikat na mga promoter sa buong mundo na sina Bob Arum ng Top Rank Boxing at Oscar De La Hoya ng Golden Boy Promotions ibinunyag ng Japanese media na nagbigay na pala ng kani-kanilang offer sa former 3 Division World Champion na si John Riel Casimero. Totoo ba ang pinagkakalat sa social media na may isang tulits o marites ang nakarinig raw na gusto nang bumalik ang angas ng Pinas sa Manny Pacquiao Promotions? Naku, totoo nga ba ito? Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! February 13, 2023, dito nagsanib puwersa ang dalawang mga former world champions, Masayuki Ito at ang angas ng Pinas si John Riel Casimero. Pumirma kasi itong si Casimero under Treasure Boxing Promotions na pinangungunahan ni Mr. Ito ng multi-fight contract. Dito ay hindi nilinaw kung ilang taon itong si Casimero under sa Treasure Boxing Promotions, pero ang sabi ng Japanese media, sa isang taon bibigyan si Casimero ng 3 mga laban at ang 3 mga laban ay maaaring magkalaga ng 100 million yen o 36.9 million pesos sa laban ni Casimero kontra yan kay Ryo Akao. Bagamat hindi ito title fight, pero kumita itong si Casimero na may higit kumulang. Lilinawin ko lang kakwento ang mga impormasyon na aking pinagbabatayan dito. Kaya ang mga impormasyon ay binalita ng Japanese reporter ay binalita naman sa bansang Japan. Pero alam nyo ba na ibinalita din sa bansang Japan sa panahong itong si Casimero ay naghanap ng kanyang bagong promoter dahil siya ay umalis na sa Manny Pacquiao Promotions. Nako, ang bigating mga promoters pala na sina Bob Arum at Oscar De La Hoya ay pareho palang naghabol kay Casimero at gusto nilang makuha nila ito. Klarong-klaro dito na pagkatapos ng laban ni Casimero sa buwan ng Disyembre, ito yung laban ni Casimero kakwento kontra yan kay Ryo Akao. Dito ay ibinunyag nila ng Top Rank at ang Golden Boy Promotions ay nag-offer kay Casimero, pero sa uli ang pinili ni Casimero ay ang Treasure Boxing Promotions. Kaya ang sabi nga ni Mr. Ito na susuklian nila itong si Casimero na magandang kasunduan pagdating sa perang kikitain sa laban. Kaya naman kung ating pagtatagpi-tagpiin ang mga pangyayari mula sa pagpirma ni Casimero ng multi-fight contract, ang laban na naikasana kay Casimero kontra kay Filipos Kitumba at kay Yukinori Ogoni. Kaya ibig sabihin dito kakwento ay 2 mga laban na ang ibigay kay Casimero. Kung 3 laban bawat taon ang target ng Treasure Boxing Promotions, ibig sabihin kulang pa na 1 laban. Kaya kung 3 fights ang pinirma ni Casimero, hindi ba siya pwedeng lumipat ng promoter tulad ng pinagkakalat na gustong bumalik daw itong si Casimero sa Manny Pacquiao Promotions? Ang kaso na harapin ni Casimero dito ay ang breach of contract, maliban lang kung hindi papalag ang Treasure Boxing Promotions sa gagawin ni Casimero, kaya walang kasong haharapin. Pero kung sakaling totoo nga ang pinagkakalat ng marites o tulits, mangyari man ito, pero kailangan pa na tapusin ni Casimero ang kanyang kontrata under Treasure Boxing Promotions at malaya na silang pumili ng promotions kung saan sila lilipat. Pero syempre mga kakwento, binanatan nga si Mr. Kwento kahit na may legit source ako na Yahoo News Japan na sinabi ng kanilang news article na isali sa undercard ng Naoya Inoue kontra kay Luis Neri ang Casimero kontra kay Terence John Duhaney. Pero kahit sinabi ko na kahit legit man ang Yahoo News Japan, kinakailangan pa rin natin na pakinggan ang kumpirmasyon ng 2 mga panig nila, Casimero at ni Duhaney. Pero alam nyo ba, ang ginawa ng iba ay nagsabing si Mr. Kwento daw ang nagsabi na kasado na. Nako, kayo talaga normal lang talaga na magbahagi ang mga content creators ng mga balitang nakalap, lalo na sa mga legit na mga sources. Pero dapat hindi kami magbibigay ng konklusyon na dapat ang magbigay dito ng kumpirmasyon ay ang mga taong kabilang sa nasabing balita. Kaya naman, ganun din dito mga kwento. Mananatiling chismis pa rin ito na gusto nang bumalik si Casimero sa Manny Pacquiao Promotions kung hindi mismo galing sa bibig ng Team Casimero dahil syempre, mga noipi pa. Ang ganitong mga kalakaran ay nako, sobrang dali lang na gawin yan. Pero hindi ko po sinasabing hindi po ito totoo kaya kinakailangan pa ng kumpirmasyon yan. Kaya paalala lang, pwedeng maglipan ang may iba't ibang mga impormasyon tulad nito. Pero bago maniwala ay mas maganda na alamin muna natin mula mismo yan sa mga taong sangkot nito. Dahil kapag nakumpirma na natin, doon na natin malaman kung ano nga ba ang katotohanan. Kaya huwag munang maniwala mga kakwento dahil kailangan pa muna nating kumpirmahin ito. Mga kakwento, sa nakaraang interview ni Casimero na si Buwano, doon niya naibunyag kung ano nga bang napakagandang naibigay ng bagong promoter niya
na si Masayuki Ito. Kag meron akong kita, murag katunga ra sa imo kita sa karon ako motel. Katong mga laban pa lang pero limpak-limpak na pera ang kinita ni Casimero. Ayon nga kay Quadrualas at Myboy, na 10 laban sa kabila, 1 laban lang sa kanila. Kung pagbibigay naman ng dangal sa ating bayan, si Casimero ay naging 3-division world champion na yan. Kang kung man natatawagin kahit naging 3-division world champion ka na, how much more sa boksingero hindi naging world champion kahit 1 beses man lang, di ba? Siguro ang tawag ng iba ay kangkong na may linta. Ang kangkong ay ang boksingero at ang linta ay alam niyo na. Pero ganun po man, best of luck sa ating mga mandirigma. Parang mga world champions natin ay dadami pa. Ikaw ko kwento, naniniwala ka bang babalik pa ang angas ng Pinas ngayon sa Manny Pacquiao Promotions? Paki-comment mo naman opinion mo. Dahil opinion mo, ibaagi mo. Dahil malugod po kaming babasahin ito na may respeto. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan nyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po kung mabigyan dyan ng like, subscribe at click na rin sa bell button. Kung bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout mo muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Jerry Salcedo, ikakwentong John Dagamat, ikakwentong User, at ikakwentong nanonood ngayong shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. Tabangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.